Tama naman si Kaotits na Enrico. Kupal din kami dati. Pero ang maganda kasi niyan, we learn. We learn from Yeah, it. we grow. You know? Kaya ka lang pagkakamalan sa jeep eh. Ang passionate. Kasi hindi ka pwedeng maging kupal forever eh. Ano yung Tama. Tama yan. Laglag yung cellphone ko. Wait. Yeah. Kami po ang Sitio Otits. Ang Otits na may konting Ethics. Yan. Yan. Nakalimutan ni paring Enrico ah. Ito yung ethics ko. Okay. Sorry guys, sorry. Topic natin for today, kupal behavior. Ay, ano ba yan? Enrico. Na-offend na ako agad. Pero yung kamote ba, considered, ano yan, yung mga kamote sa daan, considered Oo as kupal? naman. Oo, Oo pre. naman, Yun oo. nga eh. Kayo, ano yung mga naging experiences nyo or kupal behavior na kinaiinisan nyo sa tao? Eto, Enrico, dapat umpisa na to ng pinakakupal sa ating lahat. Try mo, Enrico. Sa mga nakamotor, nagmumotor din kasi ako. Takot ako mabangga, takot ako makabangga. Kaya nakakupal talaga. Literal na kupal lang nasasabi ko yung mga pasingit-singit na motor, yung bigla na lang magkakat sa'yo kahit nakasignal ka. So, Bili ka. defensive driver ka as motorcycle rider. Pag nasa sasakyan, ganun lang ako. Never ka ba? Nawawala ka sa manobela, no? Oo, Ganun ka ka-defensive. Ganun ka. Oo. Ganun dapat. Pero never ka naman nag-experience ng mga road rage. Mga road rage. Meron, pero pabulong. Kasi baka babain ako, nakakatakot. Di mo naranasan yung may nagbaba ng bintana sa'yo na kotse, tapos sa'yo, pangit. Ganun, walang ganun. Bigla ka naiyak. Di pa naman. Bigla ka naiyak. Meron, nung galing kaming drive-thru. Oo. Paglabas ko ng drive-thru, merong sumulpot na mabilis, parang Ranger yata yun. Muntik kaming mabangga. Pagbaba niya ng bintana, sabi niya lang sa akin, no? Tumalit na siya. Oo. Kakaibang ranger yan kasi kadalasan ng mga ranger, siga sa daan yan eh. Pero sa'yo, kinindatan ka. Gay ranger. Oo. Gay ranger yan. Oo, is porno ata. Feeling ko habang pa siya ng heart eh. Umalis na ako, hindi ko na nakita eh. Oo. Tingin ko na makakapag-share ng accident kasi tawa ko ng tawa kay Enrico. Nakikita ko si Kuya Jobert. Pagkababa mo ng bintana, narinig mo Beyonce yung mga tugtugan Oo. niya, no? Single. Ganun yung Oo, background. grabe. Pero di naman kupal yun kung kinindatan ka. Baka trip ka lang talaga. Oo, kasi Puro. kahit ako din naman makita kita, nakakapuwing ka naman talaga eh. Pero nung di ka talaga kamote sa daan, like kahit nakamotor ka, di ka nasingit sa daan. Takot ako eh, oh. Pagka may chance na libre ka, makakatawid ka, yun. Pero yung pagka maraming dumadaan. Nice. It's nice to hear that, Enrico, na Kasi hindi ka pala may right kupal. of way Oo. na tinatawag, di ba? Ang right of way kasi, pag nasa kanan ka, pag nasa kaliwa ka, left of way na yun. Oh, dalawa kasi yun. Talino mo talaga eh. Talino talaga. Galing. Ganyan pala yun, Sa mga nanonood, alam nyo na yung right Hindi of niyo way yan, ngayon. guys. Sayang naman lisensya nyo. Oo. Dati yan yung una nyong inaalam. Isa rin ba sa kupal behavior yung kunyari may pet peeves kayo sa tao? Pusa, may pusa kami. Explain mo kay Enrico yung pet peeves. Pet peeves. Alam ko, gagi. Alam mo pala. De, para sa mga Gen Alpha, mga hindi nakakalam ng pet peeve. Mga behavior or mannerism ng tao na kinaiinisan mo. For example, nangungulangot sa public. Di ba? Yan. Siyempre, pet peeves ko yan. No? Personally, pet peeves ko yan. Yung mga minor inconveniences na talagang kinaiirita mo na, didistansya ka sa tao na to kasi ayaw mo dito sa taong ganito. Ako, may masasabi Dito ako yung na may isa dito na maraming nakikitang kupal talaga. Paring Mitch, ano ba yun? Ay, buta. Yan. Madami yan. Loaded yan. Madami. Loaded yan. Timid lang yan, pero pagkupal. Sabi ni Mitch,
City Otits, kumapit kayo. This is the Very time. yourself. Yeah. Lalabas na ni Mitch lahat. ah, Lahat ng ah, bala yan. niya. Paalala lang ha, o Otits na Mitch, huwag kang mag-hold back. Okay? Oo. Ilabas mo lahat. Oo, labas mo lahat. I-edit out natin yan eh. Kung para Name drop para ka. sa nakararami, Oh. para marinig ng mga viewers natin. Di kaya panay blip na lang marinig natin kay Mitch niyan. Japoy Dizon! Jepoy Dizon! Ang pangit ng pagmumukha mo! Nakita mo naman mukha mo sa salamin! Alam, may Tropa laptop ko si pa kayo. Borgie Manotok. Pinagyabang pa na may laptop daw siya, no? Siya wala, eh. Ang kulit, eh. Ang naiisip kong top 1 para pag sinabing kakupalan ng mga tao, lalo din sa Pilipinas, pinakauna ko naisip agad ay Filipino time. Yeah, Filipino time. Napaka big word. Yan. Pag mga maglalaro-laro lang naman online game, mag-iintayin, wala namang problema doon. Pero yung pupunta ka sa mismong meeting place, yung personal kayo magkikita-kita, Yung mga gathering or physical. syempre mag-aalat ka ng oras, mag-aagahan mong gising mo, magpe-prepare ka para presentable ka naman. Pero pagdating mo sa meeting place, ikaw pa lang, dumaan ng 1 oras, 2 oras, wala pa. Tapos pagdating pa, parang wala nangyari. Nakaka-insulto, parang nakakawalang respeto kasi yung ganun. Hindi nagpasensya, no? Pero I think yung pinakamagandang practice dyan, kahit sa mga maliliit na gatherings or mga appointment, gawin mo na kaagad eh. Yung punto, pumunta ka na doon eh. Kasi practice mo yun eh. Kung doon sa maliliit na bagay yun, hindi mo ma-practice, paano pa kaya doon sa mga big event or sa mga appointment mo na mahalaga talaga yung punto nandun ka? Kung okay sa'yo na late ka sa sarili mo, irespeto mo yung oras ng iba na, oo, mabagal kang kumilos, pero pag may iba kang kasama, mag-adjust ka para sa kanila, hindi yung sila yung mag-adjust para sa'yo. Tama ka dyan eh. Kasi given na yung ganong behavior is ano mo yan, nagre-reflect din naman sa'yo yan eh, na hindi ka ganun kadisiplina pagdating sa oras. Pero, i-consider mo din yung kasamahan mo eh. Siyempre, yung iba, imaginein mo, may mga pamilya pa, tapos maaga pa sila, tapos yung iba maliliit lang na ikaw, let's say wala kang pamilya. May iba, hindi siya big deal eh, no? Pero iba talaga na parang galing pa sa malayo, yun talaga, na sobrang limited lang yung oras nila, tapos ikaw na essential dun sa mismong gathering eh, maliliit ka pa, talagang sila, may inis din talaga. Oo. Ano pa yon, Mitch? Wala naman akong healthcare na kamag-anak ang trabaho ay healthcare. Kasama ka dun yung mga doktor na late. Oo, kupal behavior din yun. Actually, ano yun eh. Ako Dapat nga ma-address yun eh. Sa totoo lang, lalo dito sa lugar na, sa bansa natin. Ako actually na-experience ko yan, yung pagiging late ng mga doktor nung nagkaroon na ako ng anak. Tapos syempre lagi ako may appointment dun sa doktor niya. Kailangan mong subaybayan yung health nung anak mo nun sa pediatrician eh. Doon ko nasabi na na late pala talaga mga doktor. Nung una hindi ako naniniwala eh. Noong time na lumalaki yung anak ko, tapos lagi ko siyang pinapa-check up sa ospital. Never dumating ng impunto ang doktor. Exactly. Kaya sabi ko, akala ko dati chances lang yon. Akala ko chances lang. Naging part na pala siya ng culture nila. Hindi naman lahat. Actually, pre, may experience din ako niyan eh. Si Airpods, dialysis patient siya. Yung doktor namin dyan sa cardio, parang kinailangan namin magpa-check up sa kanya kasi merong test na gagawin kay father na kailangan ng clearance niya. Pumunta kami doon ng around, I think siguro mga 5, nakarating kami mga 5:30 na. So yung number of patient na ng doktor pre, almost 20 plus na. Tapos magagaling pa siya sa Binyan kasi syempre yung doktor hindi lang naman yan isang ospital lang pre. Syempre bigay din natin sa kanila na iba't ibang ospital din yung pupuntahan nila. Nakarating siya sa siguro around 8 PM pre. Pang ilan kami? Uunahin Sa pa around- nila yung Yes. una. Take note pre take note. Ang patient niya kung hindi senior, may malalang karamdaman. So priority yun. Mga komang ganun. Oo, gago. Gago. Napa-oo ako doon Nung kami na yung pangalawa sa huli pre, doon ko nalaman na kaya pala ang tagal kasi nakikipag-chismisan yung doktor doon sa pasyente niya. Mami, no? May Pre, small wala talk, namang no? Oo, walang problema. Pero kasi hindi mo napapansin yung oras. Kaya pre, natapos kami ni Airpods pre 1 AM. Diyos ko.
dialysis patient isipin mo Ah, yun, kailangan niya uminom ng gamot, kailangan niyang kumain ng dinner. Sa oras. So maraming na-skip. Maraming na-skip. Maraming na-skip pre. Grabe, no? Dahil sa sobrang tagal. Pero Nakauwi kami ng bahay mga 1 a.m. na. Tama ka dyan, pre, ka-audits na Chris. Mostly sa mga hospital sa Pilipinas, ganun. Kasi in my experience, ito malaking hospital na to. Siyempre, andun din yung PIDYA o dun nagpa-OB si Mrs. Wala talaga silang sistema. And dun din natin masasabi na kupal behavior sila na when it comes to Filipino time na they don't respect their patient's time. mm-mm. Yung nag-book ng oras. Kasi kami, ito lagi kami nagpapa-check up sa PIDYA. Kasi 10 a.m. on the dot, nasa hospital na kami. Ang binook namin dun sa secretary ng doktor is 10 a.m. At around 10 a.m. in punto, wala pa yung doktor. Tapos ang haba ng pila. So antimano, ang mangyayari, di na kami ipa-prioritize kasi may mas nauna pa sa amin. Well, by right, dapat ako yung mauna kasi ito yung oras na binook namin, di ba? So, doon pa lang masasabi ko na parang accredited the hospital, malaking institusyon. Pero in terms of system, medyo sila In my experience dito sa Singapore, systematic sila sa hospital. Nagbook ka sa OB mo, ito yung oras mo, dito ka. Ngayon, kung na-late ka, doon ka sa hulihang pila. Kung may available na slot. So doon ka mag-aantay. Yun Nasa yung Grab ka pa lang, chinecheck na yung blood pressure mo, no? At saka may reminder. Reminder turning 1 hour prior. May reminder ka na using app. Oo, grabe, no? Napaka-advance, eh. Automated talaga. Dito sa Pinas na parang hindi sila automated. Ganun na rin, Filipino time na rin. Na parang Pero pre, yung mga doctors ba dyan sa Singapore, ano yun? Doon lang sila nakastay sa isang hospital na yun? O meron pa silang pinanggagalingan na iba pang hospital? well, meron naman. Pero ito kasi private yung hospital na pinuntahan namin. Usually ang mga pumupunta sa iba't iba yung mga galing sa mga public hospitals. Pero yung public hospitals dito, sila yung mas well respected kasi sila yung maraming para silang Makati-Med. Kumbaga, Yung mga sineserve public nila kasi dito, mga mamamayan talaga. oo, kaya mas big timer or mas institutionalized yung mga public hospital dito unlike sa private. Buti nga yung OB and yung pedia namin ni Mrs. Okay, goods kay baby pati sa kanya. Goods kasi pupunta kami doon, parang marami ng tao nakapila kagad sa kanya kasi pagdating ng 1 p.m. nandun na kagad yung doktor namin. Doon naman sa pedia namin, andun pag sinabing hanggang 11 lang siya. Exactly 11, alis yun. Kasi around 8 a.m. andun na siya Yun yung mga magandang puntahan na kahit mahaba yung pila kasi alam mo meron ng tao doon. Sa mga manonood dyan, hindi ito attack. Ito ay base sa experience namin na para sa amin ay kupal. Kupal talaga. Yung mga doktor dito sa atin, dito na lang sa Binyan daming hospital dito. Oo. Karamihan sa mga doktor dyan is umiikot talaga. Pero totoo naman yun nga, mali yung may mamakwentong doktor pero kung ikaw doktor ka na late, papunta ka sa opisina mo, makikita mo na yung pila mo Oo nga Square dun sa mga sekretarya. Magpapa-check up po pong schedule ni MWF ganyan. Naranasan ko yung nung high blood ako. Parang weekend, nagpunta ako, wala raw doktor. Sabi niya, bumalik ka ng Monday, sir, nandito siya. Para mabigyan ako ng gamot. Bumalik ako ng Monday. Sobrang aga. Nagantay ako doon, papunta na raw. Nung mga siguro, mag-iisang oras. Tinanong ko ulit yung nurse, papunta na po ba si Doc? Cancel daw ang niya doon sa ospital. Sabi mo, pipilahan ka ng tao, tapos bigla mag-cancel ng Anong ginawa mo sa high blood mo? Lumipat ka na lang ng Ako na lang, ospital. in-examine ko yung sarili ko. Hinarap ko yung mga aparato nila. Tapos binobomba mo na yung binomba mo ng binomba yung Okay na nurse, galit lang pala ako. galit na, nakakagalit kayo. Ang experience ko naman sa ospital, nagkaroon ng emergency sa sa side ng family ni Kuya. Maisama ko si Kuya kasi nga naghihinalo na yung father-in-law niya. Hindi na naabutan ni Kuya na buhay yung father-in-law niya. Tapos nasa labas ako nung room. Habang nagiiyakan sila. Ang pinakapangit at saka pinakakupal na ginagawa nung doktor, nurse doon, nagkukumpulan sila sa labas, nagkukentuhan tapos nagtatawanan. Sabi ko,
bakit ganito yung mga tao dito? Hindi ba, wala ba silang pakiramdam doon sa nawalan ng mahal sa buhay? Sabi ko, ba't kayo nagtatawanan? Kung masyado lang akong sensitive noong time na yun, o kaya ako yung Ikaw yung Nawalan. nawalan. Nasa posisyon Oo, ako kahit yun. ako eh. Baka sumabog ako noon, baka magwala ako doon palayasin ko yung mga yun Pero Professional Di- kayo eh. di ba? Di ba pwedeng doon na lang kayo sa area nyo, sa kung may pantry kayo, cafeteria kayo, di ba pwedeng doon na lang kayo? Kung gano'n naman, halimbawa, di ba, nasa ICU sila, tapos hindi sila pwede lumabas, pumunta sa pantry para magtawanan, dalhin na lang nila sa pantry yung pasyente para makapagtawanan sila sa ICU. Kasi mahirap pa din yun. At least, di sila nakikita. Sige, tumawa kayo. Andito yung patay. Ang tawag dyan pag pag binuhat mo yung patay, deadlift. O nga pala guys, speaking of patay, may tropa ako dito sa Singapore. Ano siya? Patay na patay sa'yo. Hindi, work from home. Oh. Balsamador. Yeah, mga embalsamador, sanay sa deadlift yan Sabi nila, may mga freshies na naman tayo. Pasok. Freshies. Freshies? Freshies. Ginawa mong karne yung patay. Parang bounty chicken. Tapos nag-post yung Gusto na yung leg part. Meron, di sa Embalsamador pre, meron silang chart doon parang sa Monterey. Yung sa mga choice cut. Leg may part, choice cut doon. leg part check, ganun, leg part Oo. check. Tapos nag-post yung embalsamador, sabi, dati nililigawan pa kita. Ngayon, pinopormalin na kita. Ang dark. Ang dark. Hindi yun ang busted sa akin Bars. Dati, pinopormahan lang kita. Ngayon, pinopormalin. Hashtag regret. Hashtag regret. Embalsamador stories. Yan. Hashtag Embalsamador stories. Hashtag embalming you. Hashtag Gregor. Hashtag only judge can God me. Sila. May mga iaambag ka pa, Ako. mate. Ako bro, ako. Yan, si Enrico. Pwede ako, pwede. Andito pa ako. Parang kupal ka din kasi. Nakaka-pet feed ka, Pet fib. Hindi sa akin ang galing, pero sa mga nakasama ko, siguro, normal na, natural na nakakatawa ako. Nakakatawa ka na niyan? Oo. Nakaka-start to. Kaya nga dyan. Talay. Ayun, yung... Ako kasi bilang... Parang naiiyak ka, pre. Parang naiiyak. Oo. Hindi naalala ko kasi... yung pinormalin mo. Wag ko na lang kaya i-share. Hindi, kwento mo na. Hindi, sige, mukhang interesting yan. Sige, kwento mo na. Kaya kapal Aylan, na yun. anong position yung naka-formalin? Anong position yung naka-formalin? Ha? Gusto nga niya, parang natutulog lang eh. Paano yun? Paano yung natutulog Ang lang? ganda. Request ng magulang. Sabi niya, gusto niya pag naimla yung anak nila, parang natutulog na. Anong ginawa? Pagdating sa bahay nila, magulgul yung nanay. Dito ko sabi ko, parang natutulog lang. Ganin yung anak ko. Tapos di siya nakabarong, pa rin eh. nakapajama. Oo, parang natutulog lang talaga yun. Nakakaiyak naman talaga yun. Sige, Brad, going back dun sa... Going back. Kwento mo. Dami niya segue. Hindi
di ba, sa grupo. Comic sa grupo. Komedyante, comic, oo. Meron kasi yung mga kasamang ganun din. Yung komedyante din sila, pero pilit. Hindi sa pag-ano hindi ko sinasabing ano ako pero alam niyo naman pag tayo, di ba? Isa dun sa tatlo, hindi na siya nakakatawa, inuulit niya pa. Ano yung ganun? Baka kasi di narinig. Ang malupit pa nun, kaya niya inuulit kasi iniintay ka niyang tumingin, no? Paano yung tingin? Paano yung tingin? Paano yung tingin? Paano yung tingin? Yan. Ganun. Pero wala Patampam kasi. Pag ako ganun, hindi ko na uulitin. Tatahimik na ako. Parang may part sa akin na nakakaya sa parte niya kasi ganun din ako minsan Parang ayoko na pag pinilit mo yung sarili mo lang. Parang nakaramdam ka ng second-hand embarrassment, no? Oo. Ganun, Brad. Pero nakaka-relate ako kay Enrico. Kasi minsan na yun napapansin na lang nakakaramdam ka na ng ganun sobrang, ba tumigil ka na? Oo. Ang cringe na pala, no? Yan, ang cringe na. Ito, may kupal din ako nakatrabaho dati. Yung... Bukod sa'yo yan, Bukod sa'yo yan. Bukod sa akin. Yung katrabaho mo na on the dot pumasok, which is yung oras ng pasok, let's say, 9 a.m. yung oras ng pasok mo. Pagtugtong ng 9 a.m., magbe-breakfast muna. Ay, oo. Tanginang yan. Grabe. Di ba, tangina mo, 9 a.m., pucha, 9 a.m. on the dot, magbe-breakfast ka muna sa, first in the morning. So, Ako, guilty ako dyan pero nung work from home na, wala na. Ganun kami ni Mrs. Minsan depende sa tenor yan no, pre? Oo, pre. Late ka na pumasok, nakapag-breakfast ka pa, no? Oo. Hindi, sa maaga naman kami. Pero kasi, hindi namin nagpa-breakfast sa bahay. Doon na. Depensa ako lang yung sarili namin, pre. Kasi kinamahan kami ni Mrs. Kinamahan kami. Oo. Ako nakukupalan ako sa yung maingay sa public transport. Nako, yan talaga. Ay, oo. Tulad ng panong ingay pa. Panong ingay. MRT. Kahit dito, nahihiya akong sabihin sa inyo, pero pag maingay yung mga kapwa natin Pilipino, ako yung nahihiya sa kanila Kasi maingay. Well, meron din naman na mga lokal, may ibang lahi, pero minsan talaga di ko maiiwasan na yung mga kababayan natin dito, ang ingay. Oo. Paano yung hiyabit? Ganun ginagana ko sana. Buti naman nung nagpunta kami ng Singapore, may mga nakita kaming Pinoy pero behave naman sila sa public transport. Pero yun alam niyo ba ang tawag sa Pinoy na may halong Singapore? Ano? Pingapore. Singaporean ka pag ganun. So isa ka na na Singaporean. Singaporean. Hindi ba Singanoy? Singanoy. Parang Marlon. Nakakaya ka, Marlon. Parang kang Singanoy. Pwede ka naman magsalita na ilang decibels lang, hindi yung maririnig ng ibang kagrupo kahit usapan nila. Oo, di ba? May iba naman dun na parang makapagsalita lang, yung mamema lang. Kasi di ba minsan sa public transport, yung iba yung mga, especially mga lalaki, di ba? Pag nagsasalita sila, parang tinataasan nila yung boses nila para magmukha silang manly. Ayoko nang ganun. False bravado. Oo, para lalakasan nila yung boses nila para marinig ng tao. Malaki yung boses nito, putang ina. So, ingay mo, tumahimik ka. Uy, Marvin, nice dito PG to, PG. At may isa pang PG-13. may isa pang kupal na tatawag, nakaganon yung phone. Ganyan yung huwag mong gawin. Nasa public transport ka, pwede mo naman sabihan yung kausap mo, mamaya nasa public, Actually, isa rin yan sa mga pet peeve at sa couple behavior. Yung may makakasabay ka sa jeep, tapos nagvi-video call. Hindi ko maunawaan bakit sila nagvi-video call. Like, ang daming hindrances. Yung reception nyo malabo kasi nga maingay. Lon, yung nakaganto? Ano sabi mo?
Oo, di ba? Yung mga ganon, di ba? At saka bakit ba lagi naka-video call yung mga construction worker? Pwede namang at their own time, no? Pag nakahiga na sila or nasa Di peaceful ba? sa mga lugar. May bagong dagdag sa ganyan trend sa mga jeep at sa mga bus at saka yung nakikita ko sa Facebook na problema ng mga tao. Ang lakas manood ng TikTok. Yun, isa pa yun. Tapos nakaranas pa ako, pre, nung sa Manila pa ako nagtatrabaho. May mga dalang speaker, di Ay, ko alam, fuck. galing ata silang probinsya. Tapos nagpapatugtog ng malakas, tapos yung mga tugtugan, Jobit Baltibino. Tapos yung mga speaker nila umiilaw pa, iba't ibang kulay. Sabi, Tits, maririnig mo sabihin, the Bluetooth Ano? device is connected successfully. sabi ko, ano ba to? Bakit may gantong tao? Napakakupal talaga. Kasi di ba, pag bumabiyahe ka pa Manila, parang doon ka na bumabawi sa tulog di ba? Oo. Ang pinakakupal yan, di ba, nasa public transport, yung may mga dalang speaker. Pag nagbi-video call, naka-Bluetooth speaker, Brad. Di naririnig yung usapan nila. Di ba? Mm-mm. Kupal yun. E di sinabihan ka nung naka-speaker, kung may ipapayo ka sa akin, ano yon at bakit ka nakikialam? Isa siguro sa mga kupal na pag-usapan natin sa company kanina. Sa amin, pre, ang kupal sa amin, yung joke lang. Pero kupal yun. Pakiblip nung pangalan na yun. Wag, Kasi wag, baka wag, matanggal ako wag. Baka matanggal ako sa UBS. Para maranasan niya mo wala na Hindi. trabaho. Edit. Wag nating i-flip, pero i-blur natin si Chris. Pre, wag kasi malalaman ng mga May malalaman ng mga May black dito sa mata. Testigo. Parang ang eyewitness nun, Brad. mga nagpo-post na HR na open for fresh grads. Tapos, after nung 3-way process ng interview, rejected ka kasi kailangan pala nila ng 1-year experience din sila. Actually, nabasa ko yun sa LinkedIn and medyo Unrealistic parang Which is totoo naman, Brad. tsaka na-experience ko rin kasi yung ganong interviews before na To be fair naman, hindi naman talaga nasusunod yan lintik na qualification na yan kasi nakakapasok yung may totoo bakit. naman. Totoo Oo, yung oo. pre. Baka may experience ka na kupal behavior as a public commuter. Oh. Ayan, oo. Naninigarilyo. Actually, sasabihin ko dapat yan. Baka sabihin ni Enrico, ako na naman ang topic mo. At saka yung, May kwento ko lang tungkol dyan sa sigarilyo kasi naisip ko din yan kanina. Simula second year high school, natuto ako mag-yosi. Bata pa ako nun. Huwag niyo pong gagyahin. Pero natuto ako magsigarilyo. Tapos mga kaklase ko o mga kadanser ko, laging sasabihin, ang baho daw. Yung pagkagaling namin sa labas na papasok kami, ang baho. Tapos sabi ko, arte nyo. Parang gano'n, nagagalit pa ako. Tapos tumigil ako mag-yosi 9 years ago. After 3 months ng pagtigil at naamoy ko ulit nag-yosi yung tatay ko, mabaho pala talaga. Pero hindi ko naamoy yun dati nung nag-yosi ako na ganun kabaho yun. Nung tumigil ako, Kasi doon ko lang naisip na mabaho pala talaga. Ikaw yung nag-yosi kaya hindi mo siya maamoy talaga. Kasi kahit naman nung nag-yosi ako nun, hindi ko rin maamoy na ako pala yung nag-yosi nun. kasi Ano sasabihin desensitized na yung senses niya nun eh. Proud naman ako nun na 9 years na akong tigil sa pag-yosi. Natigil na. Pasingit ako. Ay, sorry. Raise ka kasi ng hand. Ay, sorry. Naalala ko nung bumiyahe kami nila Mitz sa pag Green Hills kami. So nag-aantay kami ng bus. May babaeng nag-yosi. Tanda mo yan, Mitz. Habang nag-aantay kami ng bus, may babaeng nag-yosi sa harapan namin. Inulugan ka ng ballpen. Hindi, Magalit si Miss sa harap ng babae. Nag-yosi eh. Dinarayan din si Mitz nung babae. Patarayan sila eh. Di ba, Pero yun ang kupal dun, pre. Kasi, kumbaga sa point of view naman ni Mitz, ayaw lang niya nung amoy. Pero nagalit yung nag-yosi kasi pwede ka naman, sorry po, uso na lang ako. Isa pa yan sa kupal na behavior ng mga Pinoy. Yung mali ka na, gigigil ka pa. Exactly. Pwede naman tanggapin mo yung pagkakamali mo na, ay, pasensya na po, hindi ko po napansin. Sorry po, yan, oo. Hindi magdo-double down sila na, hindi, ako ang tama. Tsaka hindi naman pa yung ate nun eh. Hindi naman kaartihan yung sasabihin mo na na yung uso.
Hindi naman kaartihan yun eh. Kasi second hand smoker yung Delikado. tatama sa'yo nun. Mas delikado yun eh. Mas maraming second-hand smoker nagkakasakit kaysa sa Yun, mga... saka yung mga ganun talaga na mga mal-edukado na talaga yung mga ganong tao. Ito, alam ni Enrico to eh. Pinagkamalan kang tinitignan mo yung ate sa jeep, tama ba? Ay, grabe naman yun. Papa-blatter ko talaga yung si Enrico eh. Hindi, ngayon mo ilabas, Enrico. Ngayon mo ilabas. Oo. Share mo yan. Basta sa jeep lang, syempre, hindi ka naman laging nakatungo sa titing. Oo. Parang nasungitan ako dahil akala niya sa kanya ko nakatingin. Ganun. Unang-una, nasa pampubliko kang lugar. Mm-mm. Pangalawa, hindi naman siguro ako tumitingin sa'yo na parang aanuhin kita at hindi kita Minamanyak, tinitingnan. minamanyak. Oo, hindi kita tinitingnan, sigurado naman ako hindi. Nakita na sinumangutan niya ako, parang tinarayan niya ako. Ano sabi mo? Tatawa ako, ba't siya nakaganon sa akin? Well, That's sumagot ka, baklang to? Di tayo talo. oo. Salamat ka, tiningnan pa kita kung tiningnan ma kita. Kagandahan ba yung babae? Kagandahan ba? Ang tanong. Hindi ko naman. So, Lamang ako maganda. sa kanya. Lamang ako sa kanya. Lamang ako. sa kanya. Babatuan ka ni dyan. Mapula ba yung labi? Mapula. Don't know. Don't know. Safe. Kaya so ang maraming alam. No offense sa mga pet lovers na nanonood sa mall. O isa yung nagdadala ng aso sa mall. Well, aso naman kadalasan, wala naman pusa. Hinarang ka, no? Bakit wala kang tali? Ganon. Alam ko kung saan ka nakapark. Sorry. Tandaan mo, Rizzo. i-adapt ko lang. Hindi ko pa nababawi yung sapatos ko, ha. Yung ginawa mo. Sapatos, 2 lang, gulong 4. Toothbrushin mo yun. Sige nga. Toothbrushin mo yun. Sorry. Bilis, kwento mo na. Sinama mo pa yung mga anak mo, no? Kasama mo pa yung mga anak mo, no? Oo, kulay ko ng brown yun. Unang-una, ayaw ko lang napagdala sa mall yung ang haba nung leash. Di syempre, saan mo pupunta yung alaga mo? Sa either mga kapatid or mga agat, number 1 yun. Pangalawa doon, tsaka pinapapasok sa kainan. Pinauupo pa sa upuan. Meron 2-3 beses ako nakaranas na ganun. Hindi sa maano ko sa hayop pa. Hindi ako mahilig. Pero table manners wise, bawal yun. Yung mga fibers, tsaka yung Oo, yung mga balahibo. Di mo naman makikita kasi yung ibang balahibo pati ng ng animals eh. Naranasan din namin yun. Kaya hindi kami tumuli sa isang establishment. Yung aso, pinatong sa table, kinakainan ng tao. Yun ang nakakainis pati. Medyo overboard yan eh. May i-add ako dyan sa sinabi ni Enrico kasi ito lang, parang kahapon lang nakita namin sa Facebook. Yung sa mga, di ba sa mga CR, meron doon parang kung saan mo pwedeng palitan ng diaper yung baby. Diaper station. Doon pinalitan yung diaper yung aso nila. Kupal. Bata yung pinapahiga mo doon eh. Utak yun. Kasi yung bakterya nung aso Ibang-iba yan. Saka baka may mga senior citizen na nagpapalit ng diaper dun sa tabletop na yun ha. Gago. At saka ang kinininis ko kasi doon, di ba? Yung aso, pinahayaan nilang ilapag sa lamesa. Pag ako bawal ako doon, gusto ko sa lamesa eh. Unfair. Diba? Sino ba nagbabayad? Ako aso. Just to add lang. Magtatantrum ka pag ganun. Just to add lang dun sa fur parent Enrico. Actually nakukupalan ako dun sa proud na fur parent. Tapos malalaman mo fur parent lang kasi maganda lang yung breed ng aso. Ay pocha Pero walang concern kaya hindi ko rin magets yun yung mga ganun. Fur parent kasi ang ganda ng aso mo. O sabihin na natin mataas namimili ng breed. Ayaw sa aspin, no? Oo. Kami, bata pa lang kami, 6 years old, may aso na kami. Oo.
ina-identify yung sarili nyo kasi maganda yung aso nyo, may breed yung aso nyo. Maka-classify kayo yun as elitism. Yung I iba, think so. ginagamit Siguro sa nila ganong yun. aspect, oo. Parang okay, sige, go. Dami na kasing forms of entitlement ngayon. Oo Mm-mm. Ah. Nililitin mo yung sarili mo. Uy, magandang topic yan ha, Enrico ha. Gandang topic yan next time. Ako talaga nagdadala nito. Nagbubuhat, no? Hindi ba pwedeng maging fur parent ka kasi nga makakita ka ng domestic na pets. Iba na kaagad yung pakiramdam mo, love mo na kaagad sila. Kinupkup mo ba? Oo. Kasi tinan mo, kahit anong aso naman yung mahalin mo, kahit aspin pa yan or kahit Nicalis pa rin eh. Unconditional love pa rin naman bibigay ng aso. Disclaimer sa mga nanonood, may pagkakupal din po kami, huwag kayong mag-alala. Kailangan lang namin ng topic. Hindi pwedeng Kasi kami, minsan, di ba? Parang tanga naman yun, ikinupal namin yung sarili namin, Pero, di ba? Kayo na lang magkupal sa amin. Tama naman si Kaotits na Enrico. Kupal din kami dati. Pero maganda kasi niyan, we learn. We learn from Yeah, it. we grow. We grow. You know? Kaya ka na pagkakamalan sa jeep eh. Ang passionate. Kasi hindi ka pwedeng maging kupal forever eh. Siyempre kailangan mo rin mag-evolve, mag-a-adjust ka rin sa tao. Tama yan. Laglag yung cellphone ko. Wait. Yeah. Nagagalit na kasi ako eh. Tama Huwag sinabi ko. huwag niyong gagalitin. Tama siya. Diba? Laglag. Sige na. Bigyan natin ulit kay Mitz yan. May naalala pa ako isa. Talamak to sa Pinas talaga. Simula pa nung... Matagal nang talamak sa Pinas. Yung smart shaming. Smart shaming. Ay, oo. Yan. Ako naranasan ko din yan. Ang hindi ko Naranasan maintindihan ko yan. kasi magtatanong. Tapos, pag sinagot mo, di ka na matalino. Tarantado ka, nagtanong ka eh. Sinagot lang kita. Ayun. Actually, normal yan sa normal yan dito sa bansa natin, lalo na top tayo pagdating sa mababang comprehension. Ang nakakatawa pa noon, ito Sobrang sobrang casual. Nakakatawa niyan, i-generalize ko na lang kasi meron akong hindi man nakaaway sa sa Facebook, pero nag-comment ako na ito yung sagot ko. Tapos itong nag-reply sa comment ko, kino-correct nga ako. Tapos natatawa siya sa akin. Pero ako, alam ko na tama yung sagot ko. Tapos kino-correct niya ako. Tapos may mga ibang naka-follow dun sa page na yun, sa post na yun, na nagko-comment, tama si kuya, tama ako, ganyan-ganyan. Bakit? Tanga ka talaga, sila na yung nagsasabi. Kaya ang masasabi ko lang doon, pag naka-encounter kayo ng mga ganong tao, wag mo na lang replyan. Kasi papahabaan pa lang ang diskusyon eh. Di ba? Yung ibang tao nagsasabi, tama ako, tama si kuya. Yung might as well, tumahimik ka na lang. Ganun na lang. Ang hirap kasi sa Hindi Pinoy, parang kabawasan sa kanila natanggapin na, ganun pala yun, at least natutunan ko. Yung sagot lang na ganun, tapos na. Hindi, sabihin, hindi, yung alam ko, ganto ganyan. Kasi ganto, sabi ng tatay ko, ganto ganyan. Haba pa eh. Ako sa akin ang experience ko siguro yung pinaka-smart shaming na kataga na na-receive ko, ang daldal mo. Yung parang ang dami mong ebas. Kahit, yun, isa pa yun. Parang, kailangan ko kasing i-explain. Ako naman yung tao na tahimik ako. Pero pag may kailangan i-explain ko sa'yo. Naalala ko yung kaibigan ko, taga UP, may pinaliwanag na ganyan. Yung parang sinasabi mo, may gano'n, may pinaliwanag. Kumontra, ang dami mong sinasabi, gano'n. Sabi ng kaibigan ko, tanga ka kasi. Mas okay yun. Dapat, diretso yun talaga. Ako naman kasi, hanggat maaari, kung kaya kong sabihin ng concise, yun yung ginagawa ko. Hindi pa nga ako nagsasalita ng sobrang haba eh. Mas maigi sa akin magsabi ng concise kesa yung sobrang haba ng explanation. Pero nakaka-receive pa rin ako ng andaldal mo, ang dami mong ebas. Sabi ko, Defense mechanism ng mga bobo yan eh. Grabe, Mabilis naman patayin kasi yung smart shaming na sinasabi niyo. Bago ka magsalita or bago ka mag-post sa SOCMED, lagi mo tong sasabihin, collect me if I'm wrong. Collect me if I'm wrong. Ano mo yan, Mitch? Collect me if I'm wrong. Collect me if I'm wrong. Madami akong baon dito. Bibigyan ko kayo ng mga words to ponder on matapos tong podcast. Marami kayong matututunan dito, guys. That's dun sa nangyari naman kay Marvin. Ang naalala ko, isa sa mga words to ponder ko ay
wag ka makikipag-away sa wise na tao. At wag ka makikipagtalo sa stupid na tao. At the end of the day, wag ka na lang makipagtalo. Yun na lang yun. Yung ganun lang, wag kang Ah. level sa level nila. Hanggat maaari nga, wag mo nang pansinin. Pagkabuka ng bibig, wag mo nang pansinin. Pero kasi pre, mahirap din pigilan minsan lalo pag alam mong saliwa yung sinasabi ng Pag isa. palagi, Minsan kailangan mo pag din palagi, kailangan mong pero pag yung mga yung mga galing lang sa small talk, Pero natuwa lang ako nung time na yon kasi sila na yung nagko-correct dun sa lalaki na parang proud na proud pa sa sinabi, mali naman. Nakakatawa lang. nakakatuwa din yun. Nakakatuwa rin sa pakiramdam yun na may Vindicated kayo, no? pumoprotekta sa'yo. Oo. Ito, pre. Ito, based lang dito sa topic na to. Ito, nabasa ko na to sa Facebook. Nawawala. Hinanap ko lang. Hindi, ito, seryoso na to. Ano yan? Based dyan sa topic na to. dun sa bago mo Teka, kasi magseryoso, pre, nag-google ako, brad, eh. ayusin mo yung ayusin mo yung cellphone mo. Babasahin ko sa iyo ng naaayon. Bees don't waste their time explaining to flies that honey tastes better than shit. Yeah. Yeah, bro. Pwede Sana alam yun nung babaeng nasa jeep na Pre, in Tagalog, Okay. in Tagalog para maintindihan ng viewers natin. In Tagalog. yung Tagalog. Ang bubuyog ay nangangagat. English na nga, maganda na sa English pa sa Tagalog. Self-explanatory na yun. Para natin po, yung ayoko, isa sa kupal, yung English na pinatatagalog. Tanga ka ba? Spoon feeding yan. Isa yun sa couple behavior din yan. Spoon feeding Kaya hindi na pupush yung yung mga ilang mahihina na na mag-effort, magsaliksik kasi nga ini-spoon feed. Sa trabaho mo, normal yun Normal yun. Yung naituro mo na lahat, tapos parang lumalabas hindi pa rin nila. Alam mo yun, parang hindi nila na-gets lahat. Gusto nila ibigay mo ulit lahat yung step by step. information. Yung nakita ko sa Facebook na ganyan, parang 3 months na niyan tinetrain yung tao. Tapos sabi niya, yung sahod mo kaya, i-share mo sa akin kasi ako yung gumagawa ng trabaho mo Kasi 3 months na siya hindi natututo. Magkakaiba kasi tayo ng tinatawag na learning curve Paano yun? Paano yung learning curve? Ano yung learning? Hindi, magkakaiba kasi tayo ng learning curve. So, Paano yon? Tatanong kay. Sulit mo. Pre, pag napanood ni Mrs. to, baka matakot na siya. Hinay-hinay ka na. Safe space to, sabi mo safe space. Safe. Kailangan pa kayo sabihan mag-asawa, safe space to. Dali ka nga dito. Tingnan natin kung matakot ka kay Tito Enrico. Mali ka nga. sinubukan. Tingnan mo, pre. Pangalan pa lang, ayaw na lumapit. Anong sabi ni Ida? Ayoko, siya yung nag-over budget sa kasal niyo. Pagiging couple gay yung sa Facebook, pag may nagbebenta, magkano po PM cent? Oo, pre. Please lang. I-consider na natin as kupal yan. Kupal, oo, kupal. Kakainis yun. Pinagbawal na nga sa Facebook yun, pre, lalo sa mga group. Bawal na magsasabi. Maganda pag yung bawal, pero may PMC. mga group akong kasali pa rin ako na hindi siya bawal. Imaginein mo online na, no? Imaginein mo nasa isang establishment ka, pumasok ka sa restaurant or sa isang physical store. Tapos, ipi-PM pa sa'yo yung presyo, no? Sira ulo din Ang equivalent sa physical, ibubulong sa'yo, 1.5 lang po, ma'am. Parang depende sa estado siguro, no? Pag ganun kasi papatungan pa yun. Kung magtatawaran, tsaka na lang kayo mag-usap. Lagay nyo na yung presyo sa post nyo, pambira. Oo, Buti pa ang 3Gs, di ba? Buti pa ang 3Gs. Pag may nagtanong, Talagang sulit. how much po? Close po kami today. ang bilis ka usap. Bilis ka usap. At least wala na siya tatanong. Wala siya i-report. May naranasan kasi ako. Sabi ko, magkano po? Laruan yung tinatanong ko. Magkano po? PM cent. Tapos biglang nag-PM. Magkano pong offer nyo? Ako pang pinaghula kung magkano. Tinatanong ko ako magkano. Yun yung nakakainis pa dun no? Dagdag sa collection Magbibigay mga ng parang offer. meats. Oo. Dahil sinabi mo yung tinuro ni Enrico na collect me if I'm wrong. Sa susunod, gagamitin ko na yun. Ganun. Collector ka
Collect me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong, ha? Di ba? O, may natutunan ka kay parang Enrico. Di mo inasahan, no? Every day you learn new things. Marami ako ibibigay sa inyo, promise ko yan. At saka meron akong mga bibigay na mga Words quotes to ponder. Words to ponder. na inline dito sa topic natin. Enrico's yan. Total naman, nag-usap tayo about sa kakupalan, so ugali ng tao, di ba? Para maiwasan nating mangupal or maging kupal sa iba, do not do unto others. If you do not want, Others. it's up to you. Do not do unto others. If you do not want, it's up to you. Yun yung Ano una. yan? Golden rule yan. Yung Golden rule. pangalawa, Mm. don't judge the book by It's covered. the mouth is full. Don't judge the book by the mouth is full. Kasi mali yun, Brad. Kaya sana may matutunan kayo. Dapat yan yung magandang tagline nung resto mo eh. Ito, may experience kasi ako dito. Ang tingin kong isang couple na normal nang nangyayari sa Pinas, yung mga user-friendly tinatawag, yung mga nanggagamit. May kwento ako kasi may mga kaklase ako, may sasakyan sila. Tapos pumunta sa amin sa bayan namin. Malayo yun sa Batangas City. Sabi, tol, magpapagawa kami ng design ng menu ng restaurant. Sabi ganun. Sabi ko, sige, walang problema. 3 page na naka-fold. Di ginawa ko. Nung matapos na, sabi, ay, lomi tayo. Kasi walang bayad eh. Sa isip ko, baka ito yung bayad, yung lomi. Di, sumama ako. Sumakay ako sa sakit nila. Pumunta kami ng Lipa. Half hour na biyahe yun mula sa bayan namin. Pagkatapos kumain, may dala kasi akong kalating kahang yosi nun. Humingi pa sa akin yung 2 ng tigisang yosi. Tapos yosi kami 3. Tapos na kami kumain, magbabayaran na. Nagkanya-kanyang bunot. So isip ko, wala akong Grabe, pera. no? Hindi Ang pera ko man lang lang 100 nakaramdam. pesos kasi walang pasok noon. Patay. 50 pesos ang lomi dati. Hindi pa kasi ako dati confrontational kasi ngayon kaya ko na umimik eh. Pero dati hindi. So parang sa isip ko, Mature ka na eh, syempre. parang sa isip ko, grabe. Di okay lang. Okay na, sige, binayaran ko. Tapos yoso ulit kami pagkabayad. Nakadalawang yosi kami. Ako pa rin. Ako pa nagbigay ha. Sabi sa akin Oy, Mitch, salamat ha. Next time na lang ulit. Simula Lipa, bumalik na sila ng Batangas. Ako, naiwan sa Lipa. Magko-commute pa ako pa uwi. Hindi ako hinatid. Ang sama ng loob ko noon. Sige, puta, napaka manggagamit. Kaibigan mo pa yan hanggang ngayon. Di na. Simula noon, hindi ko na sila sinasamahan. Name drop mo, name drop. Nope. Pinapahiya natin yan. Safe space to. Pinotol ko na yung mga komunikasyon ko sa kanila. Asama na loob ko Grabe, nun talaga. no? Grabe, kala ko, iba talaga eh. Grabe. Ito, isa pang kupal na behavior na na-experience ko. Yung kasagsagan ng mga networking era. Mga uno. Mga ganong level. Tama talaga eh. Open-minded ka ba? Mga power, ganon. Power. Nothing against dun sa mga nagne-networking. Kasi syempre, kung gusto nyo kumita kayo dyan, wala akong disgusto dyan. Napangasar lang talaga kami. Yun lang yung moment na nakupalan ako. Nung time na yon, may schedule ako ng badminton. Tapos, ito lang yung nabuko na oras. So, pupunta lang ako doon siguro mga 2 oras lang. May nakakita sa akin. Ininterrupt ako. Tara, punta tayo dito. Kasi di ba uso pa dati sa networking na di talaga sasabihin yung true intention sa'yo. Oo, magkakape lang. Saglitan lang to. Sabi ko, sige, sagit lang. May laro pa ako, ganyan. Sige na, may pinagsamahan naman tayo. Tara, punta tayo dito. Nang guilt trip pa eh. As a courtesy din. At saka ex mo eh. Tago. High school friends. Okay. Medyo nakupalan ako nung kasi parang pumunta na ako doon as a sign of courtesy kasi nga sabi niya, nagtiwala ako, sabi niya saglitan. Tapos nagulat ako nung pinuntahan namin, pucha, may TV na, dami ng upuan. May PowerPoint. Choking. Kung di Jollibee. Tapos sabi ko, teka, akala ba saglitan lang? Bakit parang may malaking TV, may presentation na nangyayari? Siyempre, as a sign of courtesy, tapos mga kaibigan ko sila, ayun, syempre, oo lang ako ng oo, pero deep inside me, kung ako pala ko at that time, or as in asshole ako sa kanila kasi naging asshole sila sa akin, babalikan ko talaga sila ng pagiging asshole. Pero inintindi ko na lang. Pero at that time, sobrang nagigil ako. So, ang ginawa ko na lang, oo lang ako ng oo para matapos na yung discussion. Tapos, di na ako sumali at all.
Kasi from there, parang puta, nawalan ako ng gana sa inyo. Akala ko ba saglitan lang, tapos biglang inubos yung oras ko na dapat nandito ko sa pinaka gusto kong gawin sa weekend. Oo, grabe. Ano yun eh, low-key, inuto ka. Yung kupal talaga. Kung ikaw nagmamarket ka ng business mo or let's say networking, pili mo na, hindi naman tanga yung tao eh. Aggressive nung approach. Nagtiwala ako kasi kilala ko sila eh. Nagtiwala ako. Dapat respetuhin niyo yung oras ng tao. Wala talagang oras para sa inyo. So dapat i-consider nyo yung oras ko is limited time lang. Yun yung word talaga, respect talaga. Kaya never akong kumagat dyan sa networking. Dahil ang principle ko in life, walang easy money. If it's too good to be true, maybe it's not true at all. Diba? Dati rin sa school lagi lang ako nakatambay sa tapat ng kantin sa baba. Kasi gusto ko lang ng sarili kong oras Total, wala akong mapupuntahan pa. Doon lang ako nakatambay. Yun na yung parang peace ko ba. Tapos, yung kumausap sa about din sa networking total, nabanggit mo naman. Yung tao na yun, pre, naka-schoolmate ko siya nung high school, pero hindi ko talaga pinapansin yun kahit kailan. Tapos pinansin ako, pre. Pero syempre, nung in-approach niya ako, bati-bati lang na, oh pre, musta? Dito ka rin pala ganyan. Tapos tumahimik na ako. Tambay ulit ako doon, nakatulala lang, ganyan. Yung kakausapin ka pa rin. Hindi Dito, maka-receive pre. ng hint. Oo. Yung tipo nga sagot mo na lang titingin ka sa malayo. Pero itutuloy-tuloy pa rin. Ako, naalala ko nung college ako, naaya ako sa networking, pero yun ata yung una at saka huli. Naaya ako sa networking kasi crush ko yung nag-aya sa akin. Tapos alam din niya na crush ko siya. Tinake advantage niya ako, parang ganon. Nung inaya niya ako, di natuwa ako. Sabi ko, tayo na niyaya ako ng crush ko. Sabi ko, tayo na date. Di syempre, ikaw, college pa lang. Syempre, asadong-asado ka na. Gusto ko rin yan. Pagdating ko doon, yun na yung setup. May PowerPoint, tapos nasa Jollibee kami. Akala ko naman, one-on-one kami. Ano mo yun, dinner date sa Jollibee. Akala ko ganun yung setup. Sabi ko, ano ba yan? Sa akin, for me personally, nakukupalan ako sa behavior na masyadong mabait. Para sa akin kupal sa akin yun. Bago ko pa sila nakilala mag-networking, kilala ko na sila as a person. Na parang, tangina Brad, nakilala kita, tropa kita. Nagsasalita ako sa iyo as a friend. Mong bigyan ng bullshit na sobrang bait mo sa akin. So, para yun nga yung para sa akin na parang merong force field na parang bawal mong itap yung ganong personality nila na as a tropa or kaibigan. Kailangan meron lang silang image na ini-establish nila at bawal silang umalis doon. Parang nakakahon. Ito lang yung image na pinapakita nila once you're into this business. Ang annoying nung ganun, pre. May kwento nga sa inyo last time na parang tangin na itong mga to, yung sobrang bait mo, yung parang hindi mo pwedeng batukan kasi sobrang bait. Yung pag tinutukan mo, ngingitian ka pa rin. Ayoko nang ganun. Pero kakaiba yun, Marvin, ha? Kasi ibang aspect yun ng kakupalan. May iba hindi alam na kupal behavior din yun, di ba? May naalala pa ako sa makaka-relate siguro kayo kasi alam ko naman kayo yung mga mayayaman sa Binyan. Yung pag umutang, tas pag siningil mo, galit. Kaya minsan nga nangyayari sa pamilya yan Oo, sa mga relatives. Actually, hindi lang sa mga kaibigan yan, even relatives nangyayari. Speaking of relatives, napaka-kupal nung sasabihan ka ng, yung couple kayo, wala pa kayong anak, sasabihin, kayo muna gumastos ng ganito, wala pa naman kayong anak Tarantado. Kupal din yung gagawin agad ninong-ninang kahit wala namang relationship talaga. Oo. Pineperahan lang Oo nga pre, hindi ko gets minsan yun. Kaya naman ako natuwa kay Lon kay Chris, lalo kay Lon nung kinuha ko. Wala ako nun Kinuha ko ninang ni Boom. Oo, kasi nagkaroon na tayo ng rapport kasi kakapalitan natin ng music sa mix Tsaka hindi naman diba? About gifts yun pre. Hindi naman yun about sa pagbigay ng gift. Let's be honest, marami sa Pinoy ang ninong at ninang ang function ay maperahan talaga. Well, ginagawa na kasing negosyo ngayon yun dahil nauso Nauso na din yun, 24 pairs ng ninong at ninang. Negosyo Ako kasi kailangan talaga may personal relationship ako sa tao. Totoo pre. Hindi naman yun, pupunta ka dun. Tsaka ang hirap nun,
invite mo yung tao na hindi wala kang personal relationship doon. Paano ba entertain yun doon, di ba? Naalala ko Yeah. yung sa ate ko eh. May nagyaya sa kanya na gawin siyang ninang. Sabi niya ng ate ko, wag niyo na lang akong pilitin na gawing ninong yan kasi una sa lahat, wala kaming personal relationship nung tao. Legit namang rason yun eh. Exactly, yun lang, basic. Parang ang hirap din sabihin, no? Culture kasi sa Pinas na pag tumanggi ka daw sa pag-aalok na ninong at ninang ay tinatanggi mo daw yung grasya, yung ganyan. Yung mga Ganun. Dami kasi Kasabihan. sabi-sabihin Hirap sabihin sa na, atin eh. pasensya ka na ha, pero parang wala kasing, parang hirap tapatin na, wala kasi tayong personal na, na relation. Parang hirap tapatin eh, pero ano bang mainam na sabihin doon sa mga ganon? Sa office, kunwari sabihin lang, uy, kunin kitang ninong ng baby ko. Ganyan. Kahit friend ko naman, Mm-mm. sabihin ko, bakit ako? Laging Yan ganon, lang. laging ganon. Kahit pabiro, pre. Hindi mo pwede sabihin na, pasensya ka na, tatanggi muna ako ngayon na, pasensya na, next time na lang. Kasi ako naman, ito ha. Actually, okay din yon. Sobrang Pero hindi ko concise bagay. niya pag sinabi mo. Ako naman, ito some degree, di ba nga na-experience ko na nga nagawin akong ninong sa hindi ko naman karelasyon, di na ako nagsasalita. Kasi okay lang na i-unfollow nila, unfriend nila ako, wala namang pakialam. Kasi nga, di ba kami nag-uusap ng tao eh. Actually, maganda ipasok dyan yung yung kiss, kick, and kiss na strategy sa pakikipag-usap eh. Ang kiss mo, hello, good morning. Ito na yung kick. Pasensya ka na, tatanggi muna ako ngayon. Yung kiss mo ngayon, pero congrats sa inyo at meron na kayo. Sana maging maayos yung Parang ganon. Maganda yung ganong strategy. Ano yung sabi mo, Otits Enrico, tungkol doon kanina? Nalimutan Ano ba yan? Bluetooth ba yung hinahawakan mo? Ano ba yan? Bluetooth ba yung hinahawakan mo? Yun yung mo, button mo, yan. So, thank you ulit sa mga sumubaybay na manonood. Yung? Sana may kinapulutan kayo ng aral. Sigurado dun sa akin meron. Marami pa sana kayong pag-uusapan kasi aminado naman tayo mga Pinoy, may mga kakupalan talaga. Pero unfortunately, wala na po tayong oras. So kung may gusto pa po kayong i-share na kupal moments, dito lang sa comments, i-share nyo sa amin at sisikapin namin makasagot sa inyong mga share na stories. Once again, guys, kami po ang Sitio Otits. Ang Otits na may konting Ethics! Like, subscribe, share nyo kami. Para sumikat kami, tas yumaman kami. Hindi kaya. Ingat mga tol. Michael learns to romance. There's no easy way to build somebody's house. Kanta yun. There's no easy way to build somebody's house. Kanta ni yan, no? Tuwal-tuwa ka, Chris, ha? Tuwal-tuwa ka, Chris, ha? Sakto naman, pre. Paglagay kayo ng GCash para sa mga supporters. Wala pa. Hindi natin to ginagawa para magkaroon ng monetization. Pero maglalagay tayo ng GCash number natin sa comments. Sige, So, bye-bye. bye, guys. Bye. Next time, Ingat mga bro. Love Thank you. you, thank you. Love you too.